Proverbs chapter 21 verse 1. The king's heart is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, he turns it wherever he wishes. Magandang araw, at tatalakayin po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang compatibilism. Bago po magsimula ang ating tatalakayin ay nais ko manghingi ng paumanhin sa background noises, sa mga alaga na kapitbahay, sa mga kapitbahay, sa mga tunog ng kotse, sasakyan sa background, etc. etc. Dahil kagaya po ng kahapon ay nandito po ulit tayo sa labas ng aming bahay dahil marami na po tulog sa loob. Baka makaabala pa tayo sa ating pagdidevotion. At yun na nga, mabalik tayo sa ating tatalakayin. Ang tatalakayin natin ngayon is compatibilism. At ang unang pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay God is in control over human will and power. Sorry, medyo may sipon. At sorry sa tunog ng aso. Lakasan na lang natin ang boss natin para marinig. God is in control over human will and powers po. Ang ibig sabihin po nito, yung puso po ng hari ay parang isang batis na maaring ituwid o idirekta ng ating Panginoon Diyos ayon sa kanyang nais. Pinapakita po nito na kahit na ang isang hari ay may authority sa kanyang kaharian, ang ating Panginoon Diyos pa rin po yung may huling control sa lahat ng bagay. Ito po ay nagbibigay ng katiyakan na yung mga pangyayari sa mundo ay hindi nagaganap ng labas sa kaalaman at kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Maging sa gitna po ng kaguluhan o war o ayun, sorry at nagbukas ng wifi yung sa loob ng bahay kasi siguro nainitan sila. Madadagdagan na naman yung ingay sa ating paligid at sorry sa ingay sa paligid. Matuloy tayo. Maging sa gitna po ng kaguluhan o hindi inaasahang pagbabago sa liderato, maaari po tayong magtiwala na ang ating Panginoon Diyos ay may layunin at patuloy niyang isa sa katuparan yung mga mabuti niyang plano para sa sangkatauhan. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay humans are fully responsible for their choices. Bagaman may control po ang ating Panginoon Diyos sa lahat ng bagay o meron siyang authority sa lahat ng bagay, binibigyan pa rin niya tayo ng kakayang pumili o magkaroon ng free will. Yung mga desisyon po natin mga tao, mabuti man o masama, ay may kaukulang bunga. Kaya sa Biblia po, may balanse sa pagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos at sa pananagutan ng ating mga tao. Hindi tayo maaaring magturo sa ating Panginoon Diyos kapag gumawa tayo ng maling desisyon o more tayo victim blaming o isisi natin sa ating Panginoon Diyos yung mga nangyaring kagawan natin ng free will nating mga tao. Kunwari may nabangga yung asawa mo, yung anak mo, ng jeep or sasakyan tapos namatay. Isisisi natin yung ganong circumstances o yung parang kamalasan na nangyari sa atin o sa ating pamilya na ituturo natin sa ating Panginoon Diyos ay hindi po dapat ganun mali po yung ganun, kasalanan po yun. Kasi nga po, meron tayo lahat na mga tao na binigyan niya tayo ng free will ng ating Panginoon Diyos. Kaya sapagkat binigyan niya tayo ng kakayang pumili, hindi natin siya pwedeng ituro sa mga naging bunga ng ating kakayahang pumili o magkaroon ng choices sa ating mga buhay. Kaya sa madaling salita po, ang ating Panginoon Diyos ang kapangyarihan gumabay at mag-impluwensya sa mga puso nating tao. Pero tayo po mga tao ay nanatiling may pananagutan sa ating mga kilos at desisyon. Ang natutuhan ko lang po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay the Bible affirm both statements. Hawak po ng ating Panginoon Diyos yung puso ng mga pinuno natin, yung mga in-elect nating pinuno, yung mga pinuno dito sa mundo. At maaaring gabay niya yung kanilang mga desisyon ayon sa kanyang layunin. Pero gayon pa man, hindi ito nangangahulugan na nawawala yung kalayaan ng tao na pumili at kumilos ayon sa kanilang mga kalooban. Kaya kung makagawa o kung gumagawa man sila ng immoral na bagay o mga alam nating hindi pasok sa standards ng Biblia, ay yun ay dahil sa bunga ng kanilang free will o sa kanilang kalayaang pumili o magdesisyon para sa kanilang mga buhay. Kaya hindi natin pwedeng isisi sa ating Panginoon Diyos na kung hawak mo ang parang mga ba yung desisyon o yung parang kung bumubulong ang ating Panginoon Diyos sa kanilang mga puso, bakit ganun pa rin yung ginagawa nila? Bakit kurang pa rin sila? Bakit pumapatay pa rin sila? Bakit ganun pa rin? Hindi kasi yung pinakakasalanan
nasa free will natin mga tao, nasa free will ng certain leader na sinasabi natin na ng kasalanan o yung makasalanang leader na sinasabi natin o ginagawa nating example. Kaya sa buong Biblia po makikita po natin yung dalawang katotohanan na ito na nagtutulungan, yung which is yung una, yung ating Panginoon Diyos ay may ganap na kontrol sa lahat ng bagay, ngunit patuloy niya tayong binibigyan ng kakayahang magdesisyon para sa ating mga sarili at maging responsable sa ating mga kilos. Hindi natin maaaring sisihin. Ito po yung pangalawa. Ang panguna is binibigyan niya tayo ng free will at yung obligation to face the consequences of the fruit of our free will. At yung pangalawa naman po ay hindi natin maaaring sisihin ng ating Panginoon Diyos sa ating mga maling pagpili sapagkat tayo ay binigyan ng kalayaan at pananagutan dahil dito. Kaya sa huli po, ang katarungan po ng ating Panginoon Diyos ang malalay at ang kanyang layunin ay matutupad. Ngunit tayo pa rin po yung may pananagutan sa ating mga gawa at harap sa kanya sa ating mga piniling landas. Kaya vote wisely and gamitin natin yung free will as our weapon, not as our weakness. Kaya yun lang yung na mag-vote tayo ng wisely and dapat kilalanin natin yung iboboto natin. Maging responsible tayo at mag-deep research tayo about sa kandidato na ating iboboto dahil hindi lamang po yung kinabukasan natin mga tao yung kakaharapin ng decision natin o ng free will na binigay sa atin nating Panginoon Diyos, kundi pwede pong harapin na consequences ng buong mundo o ng buong nation, ng buong bansa yung kakayahan nating pumili o yung pag-abuse natin o paggamit natin sa maling paraan sa regalo po ng ating Panginoon Diyos natin na free will. Kaya ayun, vote wisely guys, and sana gabayan tayo ng ating Panginoon Diyos sa ating mga pagpili at makapili tayo ng tamang kandidato para sa pag-maximize o paggamit natin ng makatarungan sa ating mga kalayaang bumoto. Yun lamang po. Maraming salamat and God bless. Amen.